Makalipas ang 15 minuto, matagumpay na nagkita ang squad na may 4 na miyembro sa gilid ng abandonadong lungsod. Nakatayo sila sa isang lumang konstruksyon, nagpapahinga at bumabawi habang nagpapalitan ng impormasyon. Isang malaking lalaki na may kalbong ulo at pulang mukha, na may taas na 2.2 metro, na may scorpion tattoo sa kanyang kalbong ulo, ang kumamot sa kanyang ulo at nag-aalalang sinabi, "Captain, grabe naman ito. Matagal na akong nagpapagulong-gulong pero hindi ako nakakita ng isang kakaibang hayop na level 5 o mas mataas pa. Hindi ba sinasabing bumagsak na ang linya? Pero hindi man lang ganoon ang itsura." Isang middle-aged na lalaki na may ordinaryong hitsura at katamtamang pangangatawan, ngunit may malaking backpack, ang simpleng nag-ulat, ang sitwasyon ay hindi gaanong naiiba kaysa sa inilarawan ng naunang tao. Hindi ko man lang nakita ang mga kakaibang hayop na level 5, pero napakakaunti talaga nila. Isang binata sa tabi na halos 30 taong gulang, na may slim na pangangatawan at medyo gwapo, ang matapat na sumagot, kung tutuusin, ang linya na ito ay hindi gaanong naiiba sa ilang. Masasabi ko pang napaka-desolate nito. Ang pakiramdam ay hindi gaanong naiiba kaysa sa pang-araw-araw naming ilang. Tinignan ng gwapong binata ang malayo habang hinahaplos ang kanyang baba at nagpatuloy, masasabi ko pang mas matatag ito. Totoong hindi ito katulad ng paglalarawan sa impormasyon na bumagsak na ang linya at pinatay ng mga kakaibang hayop. Tumango ang babaeng namumuno sa squad, ang kanyang magandang kilay ay nakakunot habang pinapayapa ang kanyang malalaking suso saglit at sinabi, "Ang sitwasyon ay talagang medyo kakatwa. Sa teorya, ang isang misyon na niraranggo bilang level D ay hindi dapat maging ganito ka-desolate. Bukod dito, lumitaw lang ang kuweba kamakailan. Alam ng lahat ang tungkol sa pagbagsak ng linya dito. Mas lalong hindi dapat nagkakamali ang intelligence." Tuminala ang babae para tingnan ang abandonadong lungsod sa malayo at nagpatuloy sa isang mababang boses, "Kung ang mga kakaibang hayop na umaakyat mula sa kuweba ay wala sa ilang, kung ganun, nakatago lang sila sa loob ng abandonadong lungsod. Kailangan mag-ingat ang lahat. Ang density ng mga kakaibang hayop sa lungsod ay tinatayang lampas sa ating imahinasyon." Patuloy na naglakbay ang squad na may 4 na miyembro. Sa isang senyas mula sa babaeng captain, pinaalala ng gwapong binata sa likod, paniguradong magiging matinding labanan ang susunod. "Tara na. May makakatalo ba tayo sa level na kuweba?" Nagbago ang ekspresyon ng kalbong malaking lalaki at natakot na sinabi, kahit na tumatakbo ang mga half-step level siyam na kakaibang hayop. "Kung hindi tumakbo ng mabilis ang matanda, siguradong mamamatay na ako roon." Ang 7th grade na mga Grandmaster ay may theoretical na lifespan na 500 taon. Ayokong mamatay ng maaga. Ilang martial arts Grandmaster lang ang nabuhay sa theoretical nilang edad noong mga nakaraang taon. Tinignan ng gwapong binata sa tabi ang kalbong malaking lalaki. Pero totoong nakakatakot ang level na kuweba. Kapag napalalim ka na roon, walang paraan para tumakbo. Nabalitaan ko na hindi bababa sa 15 7th grade na mga general ang nahulog sa insidenteng ito. Mayroon pang ang 8th grade na mga general na nahulog. Sa malawak na lupain, hindi maituturing na anumang bagay na mapalibutan tayo ng mga kakaibang hayop. Sa lakas at teamwork ng ating squad, kahit na mas marami pang 7th grade na kakaibang hayop ang dumating, makakatakas pa rin tayo. Hindi pa tayo mamamatay. Ang ekspresyon ng mga tao ay may bakas ng nahirapang pagdaan sa impyerno. Masyado itong madali ngayon para labanan ang isang regular na dungsyon. Tumango rin ang babaeng leader at sinabi, pagkatapos ng pagkilos na ito at makakuha ng sapat na merit, mapapataas natin ang ating lakas. Pagkatapos ay magpapahinga at babawi tayo para maabsorb ang ilang sandali, at pagkatapos ay maglalapat tayo muli para sa isang misyon. Maaaring muli tayong tumaas sa ating lakas. Captain, malapit ka nang makalusot sa 8 grade, tama? Ang middle-aged na lalaki na tahimik at hindi masyadong nagsasalita ay biglang nagsalita at nagtanong. Umiling ang babae at sinabi, masyado pang maaga.
Hindi ko pa nasasalat ang threshold ng 8 regrade. Hindi ko pa nakikita ang anino ng Twin Heavenly Bridges. Umaasa ako na masasalat ko ang 8 regrade sa buhay kong ito. Huwag na kayong magsalita. Maghanda na kayong lahat na kumilos. Opo. Tumigil sa pagsasalita ang 4 na miyembro at naging seryoso. Ang pormasyon ay bahagyang kumalat para mapanatili ang layo na maaaring suportahan ang bawat isa. Mabilis silang naglakad papunta sa abandonadong lungsod. Habang papalapit sila sa abandonadong lungsod, lalong naging seryoso ang ekspresyon ng mga tao. Inscan nila ang bawat sulok, pero wala silang nakikitang kakaibang hayop. Ito ay isang squad na may hindi pangkaraniwang masaganang karanasan sa aktwal na labanan. Isa silang squad ng mga general na sinanay ng napakahigpit. Nag-utos ang babaeng leader, kumalat kayo at maghanap. Iulat nyo agad kung may mangyari. Opo, naiintindihan namin. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga tao at kumilos. Mabilis na pumasok ang kanilang katawan sa iba't ibang distrito. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, sa isang abandonadong plaza sa gitna ng lungsod, nagkita muli ang 4. Kinuha ng kalbong malaking lalaki ang scanner at nag-scan sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, hinihipan niya ang usok at sinabi, ipinapakita ng detektor na walang panganib 100 metro sa timog. Naunang iginilid ng gwapong binata ang kanyang espada. Hindi rin siya nakakita ng kakaibang hayop at nag-ulat, wala ring pambihira sa Hilaga. Nakakapagtaka. Sa pagkakataong ito, lalong nagduda ang babaeng leader at sinabi, paano magkakaroon ang isang lungsod ng mas kaunting kakaibang hayop kaysa sa ilang? Hindi ako nakakita ng isang kakaibang hayop. Hindi ito makatwiran. Nagtanong ang gwapong binata sa likod, posible kayang tumakbo ang lahat ng kakaibang hayop sa iba pang mga linya. Hindi dapat. Umiling ang babae. Ang mga kalapit na linya ay may napaka-stable na sitwasyon. Walang anumang hindi inaasahang nangyayari. Kung tumakbo talaga ang lahat ng kakaibang hayop sa iba pang mga linya, dapat nagpadala ng mga tagubilin ang superiors na nag-uutos sa amin na tumalikod para magbigay ng reinforcements. Beep, beep, beep. Sa sandaling ito, tumunog ang smartwatch sa kamay ng babae. Pagkatapos, isang medyo bastos na boses ng isang binata ang narinig mula sa loob. Okay lang ba sa inyo sa Ruby Squad? Matagal na akong naglalakbay sa squad namin sa ilang, pero hindi ako nakakita ng isang kakaibang hayop. Ganun ba kabilis ang mga kakaibang hayop? Hindi na hinintay ang babae na tapusin ang kanyang sinasabi at hindi mapakaling pinatay ang tawag. Sinabi niya sa kanyang mga miyembro, ang mga tao sa Azure Squad ay dumating ng mas huli kaysa sa atin at pumasok na rin sa ilang. Ang sitwasyon nila ay katulad sa atin. Hindi sila nakakita ng isang kakaibang hayop. Nagmuni-muni ang gwapong binata. Captain, posible kayang may problemang nangyari sa mismong depensa. Ang division na responsable para sa depensa ay umatras sa base 1 linggo ang nakalipas para sa pag-aayos. Nahulog ang commander ng division. Paano hindi masisira ang linya? O kaya, diretso tayong pumunta sa kuweba para makita kung may problema. Isang sulyap lang at malalaman natin. Ngunit gagamit muna tayo ng drone para lumipad. Medyo mapanganib kung pupunta tayo doon ng personal. Okay. Kinuha ng gwapong binata ang drone. Direktang kinokontrol ng binata ang drone at patungo sa isa pang direksyon ng abandonadong lungsod. Ito ay sa lokasyon ng linya at papalapit sa kuweba. Ang ilang tao sa squad ay nakatingin ng hindi kumukurap sa screen ng drone controller. Mabilis na nag-swipe ang drone sa kalangitan sa lungsod. Ang mga imahe na ipinadala ng drone mula sa itaas ay nakatulong na makita ang buong tanawin ng abandonadong lungsod. Sa abandonadong lungsod, disyerto at tahimik, hindi man lang nakita ang anino ng isa o dalawang kakaibang hayop na paikot-ikot. Ang isang malaking abandonadong lungsod ay napakatahimik na para bang may naglinis. Paano ito parang iniulat na bumagsak ang depensa at pumatay ng mga kakaibang hayop? Habang mas nakikita nila ito, mas natatakot at nag-aalala sila.
Agad na naging abala ang babaeng leader at mabilis na nag-utos, lumapit tayo sa panig ng kuweba. Ibaba ang drone at i-zoom in ang imahe. Okay. Labis na naguluhan ang babaeng leader. Walang kakaibang hayop na papalapit sa linya. Anong klaseng multo itong nangyayari? Biglang may lumitaw na anino. Mariing yumanig ang imahe at pagkatapos ay naging itim ang screen. Agad na tumayo ang gwapong binata at sumigaw, binaril ang drone. Ang mga natitirang ilang miyembro ng squad ay mayroon ding pangit na ekspresyon sa kanilang mukha at nagpakita ng bakas ng kawalang katiyakan sa kanilang mga mata. Pumunta tayo roon ng personal. Okay. Mabilis na kumilos ang squad na may 4 na miyembro. Nag-aalala ang babaeng leader, kaya tumakbo siya sa unahan na nangunguna sa daan. Samantala, sa gilid ng linya, hawak ng matandang lalaki ang nasusunog na drone at minumura, "Hey Z, hayop ka. Drone ito mula sa support unit pero binaril mo ito." Namula ang mukha ng middle-aged na lalaki at nahihiyang umurong. Kinamot niya ang kanyang ulo at sinabing, akala ko kung anong agila kaya binaril ko ito para baguhin ang panlasa ng taong sa hapunan. Tumaas ang boses ng middle-aged na one-armed na lalaki, okay na, okay na. Hindi lang naman isang drone, di ba? Binaril na, hindi binaril na. Kung nakapagpadala ang support unit ng drone sa lugar na ito, kung gayon, tinatayang hindi rin sila kalayuan sa atin. Malapit na sila. Imbes na isipin ito, mas mabuting isipin kung anong ulam ang lulutuin para sa dakilang Lord mamaya. Iyon ang tunay na mahahalaga. Hindi kalayuan doon, hinihiwa ni Lu Sheng ang ilang malalaking kakaibang hayop. Ang mga tao sa Battle Fortress ay kusang tumingin kay Lu Sheng. Doon, bundok-bundok ang katawan ng kakaibang hayop. Dumadaloy ang dugo sa mga ilog. Isang matayog na figura na may hawak na mahabang sibat ang patuloy na nakikipaglaban ng napakagwapo. Sa mata ng mga tao, nagsiwalat sila ng pagsamba at sigasig na para bang nakakita sila ng isang Diyos. Napaka-impluwensya ni Lao Gi sa pagsabi ng, kailan naman kaya ako makakarating sa kanya? Yumao ng mabilis ang 4 na miyembrong squad sa loob ng abandonadong lungsod. Dahil gumamit sila ng drone para siya sa atin, alam nila na walang panganib sa lugar, kaya't napakabilis ng kanilang pasulong. Sa paghihintay nilang malapit sa gilid ng lungsod, sa linya na minarkahan sa mapa, ang mga hakbang ng 4 na tao ay nagsimulang bumagal ng sabay-sabay. Pagkatapos, nagpalitan sila ng tingin at maingat na nagtrabaho habang nagpapalapit ng unti-unti sa target. Sa wakas, lumabas na rin sila sa loob ng lungsod. Ang paningin sa harapan ay mas malawak. Ang mga sundalo ay tila nakita sila at labis na nagalak. Kumakaway sila sa kanila na sumisigaw ng kung ano. Ano? May mga taong buhay pa pala at wala man lang isang kakaibang hayop. Ang kalbong malaking lalaki ay nagpakita ng ekspresyon na hindi makapaniwala. Sabay-sabay na nagkibit ng ilong ang babae at ang natitirang mga tao. Masyadong mabigat ang amoy ng dugo. Napakalakas. Kahit na madalas silang lumabas at pumapasok sa mga kuweba, at nasanay na silang amuyin ang amoy ng dugo, sa sandaling ito, nakaramdam pa rin sila ng pananakal at hindi na makahinga. Lubhang nagulat ang babae nang makita niya ang isang bagay. Ano? Sa isang tingin, mariing umikli ang mga estudyante ng 4 na tao. Tumigas ang kanilang katawan na para bang naging bato. Tumayo sila sa lugar na hindi gumagalaw. Nakita nila ang napakaraming bundok-bundok na katawan ng kakaibang hayop. Ang sariwang dugo ay nabasa ang lupa na nagiging malalaking patch ng madilim na pula. Nagkakumpulan ang mga katawan ng kakaibang hayop na bumubuo ng 2 mahabang pader ng laman. Ang mga pader ng laman na gawa sa dugo at karne ay umabot sa isang malayo, ang taas ay patuloy na tumataas. Sa malapit, sa gitna, ang mga katawan ng kakaibang hayop ay nakasalansan para bumuo ng isang bundok. Ang 2 bundok ng katawan, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay parang 2 malalaking haligi ng isang malaking tarangkahan na walang bubong.
Sa kaliwa ay ang bundok ng katawan ng 7th grade na kakaibang hayop at sa kanan ay ang bundok ng katawan ng 6th grade na kakaibang hayop. Ang babaeng leader ay parabang natatakot na umangat para tumingin. Ang mga katawang ito ay lahat ng matataas na kakaibang hayop. Biglang nagulat ang babae nang may nakita sa pagitan ng tarangkahan ng dugo at karne. Doon ay ang madugong pulang paglubog ng araw at ang isang figura na tahimik na nakatayo ng patayo na may hawak na sibat sa kanyang kamay para patayin ang mga kakaibang hayop. Lumingon bigla ang figura para magtanong, may problema ba kayo? Pagkatapos ng 3 minuto, si Lu Sheng ay nagdala ng 4 na miyembro ng squad sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Nakaupo si Lu Sheng sa bubong ng isang inabandunang armored na sasakyan. Ang Crimson Star Dragon Pattern Spear ay nakalagay sa kanyang paanan na may hawak na paa ng kakaibang hayop. Habang hinihipan at kinakain ang kumukulong karne, sinabi ng binata, Ruby Squad, isang ikaan na squad ng General. Nandito kayo para magbigay ng reinforcements. Agad na tumayo at sumaludo ang 4 na tao. Matapat na sumagot si Zhen Hongyu, opo. Tinanggap namin ang order na magbigay ng reinforcements sa bumagsak na linya para malipol ang mga kakaibang hayop. Mayroong halos ilang dosenang squad ng general na katulad namin na sabay-sabay na tumatakbo. Kami ang itinuturing na pinakaunang dumarating na squad. Sa pagsasalita, hindi niya namalayan na tumingin sa direksyon ng linya. Tuwing tumitingin siya, mariing bumabagsak ang kanyang talukap. Biglang nanlaki ang kanyang mata at pawis na sinabi, "Oh and by God." Sa pagtingin sa mga katawan ng kakaibang hayop, nakaramdam siya ng malaking pagkagulat. Ang 2 bundok ng katawan na ginawa niya pala ng nag-iisa. Nakakadama pa rin si Zhen Hongyu ng amoy ng dugo na lumalabas sa katawan ng kanyang katapat. Sa paminsan-minsan, nararamdaman niya ang sakit na parabang tinutusok siya ng mga karayom. Bagaman basta-basta lang nakaupo si Lu Sheng sa harapan ni Zhen Hongyu, hindi naman siya gaanong kakausapin, ngunit ang aura ng kanyang katawan ay ginulat siya hanggang sa mamanhid ang kanyang anit. Sa harapan niya, ang larangan ng master niya ay walang silbi. Makikita na ang katapat ay dapat isang malaking grandmaster, isang 8th grade na general. Pero paanong ang isang 8th grade na general ay mayroong hitsura ng isang binata at may nakakatakot na kapangyarihan? Hanap ng hanap sa alaala si Zhen Hongyu pero hindi pa rin siya makahanap ng isang taong nagtutugma sa pamantayan. Habang naguguluhan si Zhen Hongyu, tumalon si Lu Sheng sa armored na sasakyan at nagtanong, kung ganun, padadalhan agad ng military ng mga tao para buing muli ang linyang ito, tama? Pagkatapos kumain, iniisip ni Lu Sheng. Itong mga sundalo na iniligtas ko sa madaling sabi ay napakahusay magluto. Ang pagkain na niluluto nila ay mas masarap kaysa sa lutuin ng cafeteria ng trainer ng 1,182 Division. Ang orihinal ay kinakailangan kaming maging tapos sa paglilinis ng kakaibang hayop sa gawiyang ito. Pagkatapos ay magpapadala na ang military ng mga puwersa para patibayin ito. Ang inaasahang oras ay 1 hanggang 1.5 buwan, pinagtitigan ni Zhen Hongyu ang malayong bundok ng katawan at ang kuweba na malapit ng matuyo. Ngunit, dahil ginawa ni Lord na halos malinis na ang mga kakaibang hayop sa linya na ito, ipapadala ko pabalik sa military ang sitwasyon sa lokasyon na para aprobahan. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, mayroon ng papasok na dibisyon para sakupin. Engan. Tumango si Lu Sheng at kinuha ang Crimson Star Dragon Pattern Spear. Kung ganun, magtatapos na rin sa wakas ang oras ko para protektahan itong lugar na ito ng nag-iisa. Sa pag-isip nito, huminga ng maluwag si Lu Sheng at unti-unting iniunat ang kanyang katawan. Sa panahong ito, hindi siya huminto sa pagpatay ng mga kakaibang hayop. Ang kanyang ugali, mula sa malambot, ay pinagtrabahuhan sa isang piraso ng dugo. Ang simpleng pag-uunat ni Lu Sheng ay nahulog sa mga mata ng mga tao sa Huhu Squad at lumikha ng pakiramdam ng pagbangga ng mga tabak at sibat. Ang aurang nailabas ay napakalakas. Sa isip ni Zhen Hongyu, tinitigan niya si Lu Sheng ng mahabang panahon at nararamdaman ang pananakit sa kanyang mata. Gusto niyang yumuko,
Pero hindi niya mapigilan na maingat na magtanong, maaari bang magtanong kay Lord, anong identity mo? Natigilan si Lu Sheng saglit. Identity. Pagkalipas ng ilang sandali, reaksyon niya. Para bang nakita na lang niya sa wakas ang Huhu Squad at nakipag-chat sa kanya ng kalahating araw. Hindi pa niya ipinakikilala kung sino siya. Pagkatapos nag-isip saglit, sumagot si Lu Sheng, ako ay isang bagong recruit sa 1,182 Lee Division sa ilalim ni Brigadier General Yu Fiu. Wala pang kalahating buwan simula nang sumali ako sa military. Nagulat agad ang mga miyembro ng Huhu Squad. Nakahawak si Zhen Hongyu at sinabing, nagbibiro ka ba, Lord? Kaswal na tiningnan ni Lu Sheng ang babae at tahimik na sinabi, tingin mo nagbibiro ako sa inyo. Ang buong squad ay maputla at tahimik. Lahat sila ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mukha na nagkatinginan sa isa't isa. Mula sa mata ng bawat isa, nakita nila ang nakakatakot na gulat. Gustong mahimatay ni Zhen Hongyu sa pag-isip nito. Ang isang bagong recruit na wala pang kalahating buwan sa militar ay nag-isang protektahan ang isang buong linya. Nakakatakot. Pagkalipas ng mahabang panahon, biglang nag-react si Zhen Hongyu at mabilis na sinabi, naiintindihan ko. Gusto bang sumama si Lord sa amin para bumalik sa military district? Sa kapangyarihan ni Lord, tiyak na madali kang masasuri bilang general. Ang iba't ibang benepisyo ay mas maganda kaysa sa isang ordinaryong sundalo sa division. Tumingin si Zhen Hongyu kay Lu Sheng na may naghihintay na ekspresyon. Hinaplos ng binata ang kanyang baba at nag-isip saglit. Tama ka. Kakailanganin kong ampunan ang ilang magkakaibang juice. Kung ganun, kakailanganin kong kumustahin muna si Sir. Minungkahi ni Lu Sheng at kinuha ang telepono sa kanyang bulsa para i-dial ang numero. Pagkarinig kay Lu Sheng na sinabi iyon, ikinuyom ni Zhen Hongyu ang kanyang mga kamay sa pananabik. Kung totoong ang isang baguhan, ito ang magandang oras para magkaroon ng relasyon sa isang promising na batang eksperto. Kung bigyan pa siya ng mas maraming oras, natatakot ako na siya na ang magiging pangwalong dragon sa East District. Ilang sandali pa, sinamahan ng squad at ni Lu Sheng ang iba at dumating sa military district. Habang naglalakad, ipinakilala ni Zhen Hongyu, Lord, ito ang zone ng mga general. Maraming general ang sasalubong sa kanilang pamilya at kaibigan para tumira ng sama-sama na unti-unting nagiging ganito. Kung sa bagay ang nakikita mo ngayon. Kung usapang pananatili sa dito maliban sa ang isang bahagi ng pagpasok at paglabas